Hello! Nagbabalik tayo sa YouTube dahil tayo'y nabudol sa online ng pang-running. Nagpabudol tayo para maging legit na runner na talaga tayo. Mga I think essentials ng pang-running. So, syempre, share ko sa inyo para magpabudol din kayo, especially sa mga runners na nagsisimula, sumasali na sa mga fun runs, sa mga races, at sa magma-marathon. But first, intro muna tayo. So, una na dyan sa list, Lidge No Screen Fitness Watch. I've been using this for more than a month. Ito siya. Dapat black yung ordering ko, kaya lang ubusan na tayo ng black. So, ito, binili ko siya kasi palagi ko na lang gamit yung aking smartwatch na Amazfit Bip 5. Ito yung aking Amazfit Bip 5. So, I use this during my runs, my workouts, and pag nagpo-football din ako. Kaya lang minsan, lalo na pag basketball and football, syempre medyo hindi po pwede dahil makakasakit tayo dahil masyadong physical ang ating mga sports. So, ang solusyon, bumili ng No Screen Fitness Watch. Ito pala muna yung kanyang box. Yan, ito yung box. So, sa box niya, may manual. And kasama dito sa box na ito, syempre wala na kasi kinuha ko na siya. Charger. So, ito ang charger niya. Yan ang charger. And then, yung 2 bands, parehong pink. Ito, rubber to. Isang rubber and then isang nylon. How does it work? Since hindi mo siya makikita, magda-download ka ng app, which is the Q Watch Pro. Ito yung app na yan. Yan. Da-download mo yan para makikita mo yung steps mo and yung heart rate mo din and yung sleep monitor. So, meron din siyang mga ganung features. Bukod doon sa heart rate and sleep, meron din silang sports record. So, mare-record mo rin dyan kung yung mga runs mo, yung ibang sports, ayan. Ginamit ko to nung nagbabasketball ako. So, nakarun lang siya sa background habang nagbabasketball ako. O, tsaka nagpo-football din. So, lalagyan ko lang siya ng panyo. Pero, syempre, time masyadong physical nun. Baka tayo ma-foul. Anyway, ito, meron din siyang blood oxygen. Nagme-measure din siya ng blood oxygen. Meron din siyang 1 key measurement, HRV, and stress nav button. Meron din blood pressure. So, mini-measure din niya. Okay naman siya. Nung tinry ko itong Amazfit and yung Lidge side by side sa mga runs ko, hindi naman nagkakalayo ang kanilang heart rate. Pero, ang disadvantage nito, hindi mo siya ma-connect sa iba't ibang mga apps like yung Strava, Adidas One. Sa Apple Health pwede. Pero yun nga, sa Strava, kung ikay gumagamit ng Strava, hindi siya magre-reflect doon. Ginagamit ko pa rin to Amazfit Bip 5 ko pag nagra-run ako. So, sabay ko silang ginagamit. Nabili ko to sa TikTok for less than 1,000 pesos. At meron pa yan freebie na kasama. Ito ang kanyang freebie. Napaka-importante nito, especially sa akin. Inhaler. Kailangan natin yan sa ating daily life. Ang pangalawa natin, budol. Ito. Nabili ko to sa TikTok shop. Saving Daigdig. Polarized sunglasses. Lalang. Meron kasi akong napanood na runner sa YouTube. Ganito siya. So, parang ganito yung isang isang glasses niya. Kaya, since ako ay isang inggitera, bumili na rin ako. Ito yung box. Yan. Meron din siyang lalagyanan na pouch when you buy it. And of course, meron din siyang cloth. Yan. Ito, folding wafer. Ang kanyang color ay blue-green. O, diba? Mga runner na ba itsura? Nagamit ko na to sa isa kong run. So, okay naman. Ito ang polarized ang kanyang lens. And hindi ako nasisilaw. Pero, cloudy kasi nung araw na yan. Sinal sa susunod. So, ang next budol. Eto. Dahil hindi pa enough na meron akong isang sunglass pang running.
bumili pa ako from Rock Bros. Nakita ko kasi ito sa Shopee. Sa Shopee ko naman ito binili. And nabili ko to, I think mga 600 pesos. Ipopost ko dyan. Don't worry. So, hard case siya. Dumating sa akin. May hard case na. So, ano bang laman nito? Buksan na natin. Ayan. Ayan siya. Meron siya, of course, mga papel. Una na dyan, certificates. And then, ito, pang test. Para matetest mo kung talaga bang polarized ang salamin at hindi ka lang basta-basta nagpapabudol. Meron din siyang itong tali mo to sa dulo para hindi matanggal ang sunglasses habang ikay nagbabike o nagra-run o kung ano man ang ginagawa mo sa buhay. So, bukod dito, meron din siya isa pang tali. Mas makapal to. Yung taling pang goggles. Yan. Yan siya. Yan. Rock Bros. And then, meron din siyang pouch kasama. And hindi, syempre, mawawala ang cleaning cloth. Meron din siyang myopia. Walang lens to. Sa mga katulad ko na malalabong mata, pwede nyo palagyan ng lens. Kasi, maididikit nyo siya doon sa mismo glasses nyo. Papakita ko na sa inyo ang napaka-angas, napaka-cool na glass. Oh, diba? Pang running. Oh, mukha na ba akong runner? Let's run. Demo ko sa inyo. Ito, lalagay mo siya dito. Didikit mo siya dyan. Merong maliit na butas dyan. Mo lang siya isushoot. Dahan-dahan tayo. Hindi ko pa nagagamit to Tetest ko pa to. Yan. Na magiging itsura niyan. Hindi naman siya masyadong kita. Pag meron naka-attach siya ganun. You still look cool. Yeah. Bukod dito sa lens na to, suot ko na para makikita nyo yung forma. Pabudo na kayo. Link below. By the way, before we proceed, kung ikay hindi pa subscriber sa channel ko, please subscribe, please like, and share it to your friends. Okay, proceed na tayo sa susunod. Bukod dito sa lens na to, madami rin siyang lotions na lens. 4. Meron siyang brown na lens. I think ginagamit niya ito paggabi na. Meron siyang description doon. Tingnan nyo na lang. And then, meron din binigay na clear lens. Ito naman, pagka cloudy or foggy yung paligid. Meron din siyang blue lens. Pwede ito pandagat para mas maganda daw ang paningin mo pag nasa dagat ka. Mas blue. And then, meron ding yellow. Yan. Ito, pag ikay magbabike o magdadrive at night, mas okay daw tong yellow lens. So, tingnan na natin dito sa pang-test kung ito'y polarized. Parang hindi naman. Parang mas itong original na black. Yan ang polarized. Yung kabila, iba naman. Sila natin. Parang yung black lang ang polarized. But anyway, yan ang naka-include dito sa budol na ito. So, proceed na tayo sa next budol. Nakikita nyo naman sa aking likod. Sapatos. Ano bang importanteng accessory ng isang runner? Siyempre, sapatos. Pumili tayo, nagpabudol tayo. Bago na naman akong na-discover na sapatos. Kasi medyo napupudpud na yung ginagamit kong pang long run. Kailangan ko na siyang kahit paano may kapalitan kasi isa lang yun. Kita ko to sa TikTok shop. Sa TikTok shop ko na to nabili. Link below. And, syempre, mura lang to. Nabili ko to ng, I think, 1,189. So, almost 1,200. Ito siya. Ang Hawkwell. Na-receive ko siya na ganyan ang box niya. Hindi masyado iningatan ng seller. Pero, okay lang. At least, maayos sa sapatos. Hindi naman damage. So, ang box niya, brown. And, ayan, nakalagay, Cloud Zero Active. Kaya ako nagpabudol dahil Cloud Zero Active siya. Actually, itong brand na to, sinerch ko siya. Sila pala ang mga suppliers ng shoes ng mga healthcare workers. Mas sikat yata sila sa nasa ganung field. Gusto ng mga nurses, especially sa US, ito yung gamit kasi mas komportable daw. Tingnan natin. Ano ba tong colorway na binili ko? Ito ang colorway na binili ko. Ito. Ang ganda. Yan.
orange. Para mas, alam mo na, colorful. Dahil mahilig ako sa colorful na running shoes. Ayan, siya guys. Orange. Ganda ng datingan. Men's size pala to. I mean, pang men tong shoes dahil ang aking size ay pang men's. So, size, Euro 43. Sa sizing niya ng US, parang 10 na to eh. Iba't iba. Kasi meron Euro 44 size 10. Yung Euro 44 equivalent to US size 11. Ang Euro size 43, usually size 9.5. Ito, Euro size 43, 10 na. Gulo. Yan, may tag siya. Hindi ko pa nagamit. Kasi syempre gusto ko muna ipakita sa inyo. Meron din siyang, dito, parang wifi. I think pang to, pang lock-in na ankles. Lambot din ito. Hindi siya ganun kakapal dito. Yan. Medyo, hindi compared sa ibang mga running shoes. Ito yung lacing niya. Kulay blue to. Blue and orange siya. Tapos ito yung kanyang midsole. Tapos ito yata yung Cloud Zero Active yan. Yung outsole. Isa. Yan. Tapos meron din siyang yung parang reflectorize. Pag tumatakbo sa madilim. Ayan. Meron din siya yung parang mga linings dito. I think it will help you pag mag-run to stabilize your feet pagka lumiliko ka sa pag-run. First impression ko, itong pang niya, medyo manipis lang. Ayan, yung Hawkwell Active nakalagay. Tapos maganda yung yung color ng outsole. Stand out ka talaga sa crowd pagka suot mo to. Titest ko pa ito kung okay siya pang long run. I'm hoping na matest ko silang lahat sa aking long run this Sunday at sana wala ng bagyo. So till then, we'll see each other. Okay? Good morning! Sunday, long run day. Meron pala tayong hindi nagawa yung nakaraan. Iuwi itong sapato. Weigh muna natin. So, ito sa aking weighing scale. Patong natin siya. 330 grams ang kanyang weight for US size 10. Medyo hindi ganun kagaan siya. Pakita ko rin ulit sa inyo. Ito yung harap. Side view. Back view. Ayan. And then, yung rubber outsole niya. Ayan. So, medyo makapal na. So, let's go. Nandito na tayo sa Manila Memorial. Suot ko na. Leech nose cream. Mace fit. Shades. At itong sapatos. Tara, takbo na tayo! I-attempt natin na tumakbo ng 5 kilometers in 30 minutes. Kasi ang fastest ko na 5 kilometers ay 35 minutes. So let's reduce that to 30 gamit ang bagong Hawkwell shoes. Ayan, tunog ka ba yung mga anyway, let's see sana kaya ng katawan. Let's go. Paano ba akong runner? Legit runner. So natapos na yung 5 kilometers natin. Hindi natin nakayanan na 30 minutes. Parang 37 minutes. Puyat kasi walang enough sleep. So walking muna tayo. Magsi-slow long run na lang ako. Siguro hanggang, let's see, 10 to 13. Laters. Habang natakbo tayo, aksidente. Hindi ko talaga inaasahan na madadaanan natin to. Ready na ba kayo? Ayan yung punto ni Rico yan. Hi Rico! Diba? Ayan, naka 10 kilometers din. 1 hour and 21 minutes. Upos ko na yan dyan.
Pero sa Adidas running ko, nag 6 miles na siya, which is equivalent to 10 kilometers ng 1 hour and 18 minutes. So, cool down na lang. And then, tapos sa tura na to. I'm so exhausted. So, dapat meron ka talagang enough sleep to run. So, ito muna, pahinga muna tayo. Siguro hanggang 10 kilometers na muna. And then, if you want to check my review ng aking mga nabutol, itong Lidge No Screen watch, itong Rock Bros na polarized lens, and of course, ang bagong sapatos na Hawkwell. Yan. Hawkwell shoes. So, stay tuned. Laters! At eto na nga ang verdict. Hindi mo na ako nagbigay ng review agad-agad kasi tinesting ko pa ulit yung shoes natin at itong No Screen sports watch. So, punta muna tayo sa aking final review ng Hawkwell shoes. Okay. Ginamit ko to for the long run ng 10 kilometers. Doon sa 10 kilometers na yon, sinubukan kong mag-PR ako ng 5 kilometers. But unfortunately, dahil kulang ako sa tulog, importanteng factor din yon para yung performance mo maganda sa running. Kailangan mo ng enough rest or enough sleep. Wala ko enough rest and enough sleep noon. Hindi ko na-achieve yung gusto ko ma-achieve sa 5 kilometers ko, which is yung 30 minutes. But anyway, nagawa naman niya yung function niya. Ito, I can say, since di ba meron akong allowance dito sa shoes na to na 0.5, para mas maganda yata kung ang kinuha ko ay yung true to size ko, which is US size 9.5, kasi habang tumatakbo ako medyo maluwag, and kahit medyo naka-lock in na siya sa last lacing hole, maluwag pa rin siya sa akin. And then habang tumatakbo ako, nafe-feel ko medyo hindi stable yung paa ko doon sa loob. For snug fit, kailangan mo ng true to size na size nito. And then, ginamit ko rin to sa walking. Maganda naman siya sa walking. Malambot siya. But for the long run, like beyond 10K, I don't recommend it. Parang pang easy run lang siya ng up to 10K lang. Kasi wala siyang enough cushion for me para masustain niya yung long run. Best fit siya sa 5 to 10K na easy runs lang na mga sessions. Speed runs, interval runs, I don't also recommend this. For me that's for me. Kasi parang bigat ng legs ko during my run. Lalo na nung tumatakbo ko ng mabilis, nung gusto kong mag-PR sa 5K. Siguro sa akin, mas best pa rin yung carbon-plated na shoes. Yung Steepex na nireview ko, maganda yon for interval and speed runs. Na-achieve ko yung gusto kong pace dun sa sapatos na yon. Pero dito, parang hirap akong ma-achieve yung ganung pace. And yung 361 din, yung Flame 4 mix, na-achieve niya yung gusto kong PR. Nagamit ko rin pala ito sa pickleball. So, maganda rin siyang pang pickleball. Hindi siya madulas, kasi maganda yung grip niya. Ayan. Maganda ang grip niya actually. Tinakbo ko rin to sa basa. So, hindi naman siya madulas, and lalo na sa mga pa-curve na ginawa ko, okay naman siya. Pero yun nga, for easy runs lang to, ng 5 to 10K. Kung kayo ay beginner runner, and gusto nyo mag-try ng kahit budget shoes, habang wala pang nag-ipon pa kayo ng budget para sa mga super shoes, pwede to. Proceed tayo dito sa No Screen watch. Pinagsabay ko silang gamitin na Amazfit during my 10 kilometer run. Since wala siyang screen, sa app ka pipili ng workout mo, meron kasi ditong choice na exercise dito. Yan. Ito yung pinili ko nung mga run ko. So, pinlay ko yan. Simultaneous siya doon sa Amazfit ko. And then, at the end of my run, hindi sila tugma. Pero masyadong malaki yung discrepancy nito pag ito yung ginamit ko. Pero, meron din siyang sport record dito sa kanyang app. Pag ito naman ang pinili ko at pinili ko yung run, ayun na. Medyo, ayan, kaka-countdown siya. Medyo mas malapit na yung kanyang results
dun sa Amazfit ko. Ang mararecommend ko dito kung bibili kayo ng tong Leads na no screen, pagka meron kayo mga exercise or workouts and you want an accurate data, gamitin nyo ito sa app na Sport Record instead of exercise. Pero sa heart rate, kahit yung exercise or yung sport mode ang gamitin ko dito, same lang siya sa Amazfit. Yun ang amazing sa kanya. So, wala akong masasabi doon. All in all, ito naman, okay naman siya. Goodbye pa rin siya. Ayun na nga, muntik pa nating nakalimutan yung verdict natin sa Sonny's ng Rock Bros na ginamit ko sa run. Teka, labas ko lang. Polarized ba siya? Is it good for running? So, nung ginamit ko siya, wala siya nung myopia na lalagyan mo ng lens. Naka-contact lens ako noon. 2 beses ko na siya nagamit. Goods na goods to. Polarized siya. Hindi ka masisilaw. Pag sinabi mo kasi polarized, hindi lang, sa akin kasi hindi lang enough na UV 400 yung Sonny's or sunglasses or whatever you want to call this. Sa umaga, lalo na pag mga long runs ko, inaabot kasi ako ng mga 2 hours dyan. So, nagsistart ako ng, let's say, mga 6:30 a.m. Hindi matatapos na ako ng mga alas 8 na medyo tirik na araw. Minsan pang umabot na ng 9 o'clock. Kailangan ko ng cover sa eyes. Pag polarize yung glass, hindi ako nasisilaw, hindi masakit sa mata. So, that's what I'm looking for sa Sonny's. O, diba? Angas. Kung gusto niya ng running eyeglasses, goods na goods tong Rock Bros, bilhin nyo na. So, dyan natatapos ang ating vlog. Sa wakas, natapos na din itong review na to. Susunod, magre-review pa tayo ng mga iba pang pangbudol ko ng running. Wait for it. So, please subscribe to my channel, like this video, and I'll see you on the next one. Stay safe and happy. Peace.